Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming programa. Ngayon po ay magbabahagi na naman kami ng panibagong kwento ng buhay, karanasan at pag-ibig dito sa ating channel. Ito pong kwento na ito ay ibinahagi po sa atin ng ating sender na si Sir Tito. Tara na at sabay-sabay na po natin pakinggan ang kanyang kwento. Bilang foreman, sanay na akong magbantay ng bahay at magtrabaho buong araw. Pero hindi ko akalaing habang binubuo namin ang pangarap na bahay ng isang seaman, unti-unti rin palang may mabubuong damdamin sa pagitan namin ng asawa niyang naiwan dito. Isang bagay na nagsimula lang sa simpleng kwentuhan, tawanan, at mga hapon na kaming dalawa lamang ang nagkakasama. Ito po ang aking kwento, Miss Love. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Love. Ako po si Tito, 48 anyos at matagal na ring foreman dito sa amin. Marami na akong nagawang bahay at sanay na ako sa iba't ibang klase ng tao. Pero hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Ferlyn. Ang pansamantalang kaligayahan namin habang wala ang asawa niya. Asawa niya ay seaman, si Donald, kaibigan ng anak ko. Magkakapit bahay lang po kami, Miss Love. Kaya kilala ko na silang dalawa bago pa sila ikasal. Tahimik si Donald at mabait. Si Ferlyn naman palabati at madaling pakisamahan. Taga Maynila raw siya at doon na sila nagkakilalang dalawa. Nung magdesisyon silang iparenovate ang lumang bahay ng mga yumaong magulang ni Donald, ako po ang kinuha nilang foreman. Paano, Mang Tito? Kayo na pong bahala, sabi niya habang tinitingnan namin ang lumang bahay. Gusto sana namin yung modern style na, yung mataas yung ceiling. Tumango ako. Kaya naman yan, pero depende sa budget. Yung usapan natin, kakayanin ba? Oo naman, kayang-kaya na yon, Donald. Nga pala, si Ferlyn na ho ang bahala sa budget. At sa mga materyales na kakailanganin. Sasampan na rin kasi ako next week eh. Kasama ko sa trabaho ko ang anak ko at 4 pang trabahador. Maayos naman ang umpisa ng lahat. Trabaho lang talaga. Pero nang sumampa sa barko si Donald pagkatapos ng 3 linggo, doon unti-unting nagbago ang lahat. Dahil si Ferlyn na ang naiwan para magbantay sa renovation, madalas kaming magkausap tungkol sa mga kailangan, materyales, pintura, mga design. Minsan, habang nagpapahinga kami isang hapon, lumabas siya ng bahay dala ang malalamig na soft drinks. "Oh mga kuya, pahinga muna kayo merienda muna." "Aba, salamat mama," sabi ng isa kong tauhan. "Maalaga ka talaga, Ferlyn. Kaya in love na in love sa'yo si paring Donald eh." Biro pa ng anak kong si Lito. "Naku Lito, binola mo pa ako. Alam mo naman kung bakit baliw na baliw sa akin yun eh." Anito at ngumiti. Saka naupo malapit sa amin. Mainit ng hapong yun, kaya halos lahat kami ay pawis na pawis. Si Ferlyn ay nakasuot lamang noon ng simpleng oversized na t-shirt at short. Pero halatang halata ang ganda at kakinisan. "Mang Tito," sabi niya habang nakatingin sa ginagawa naming kisame. "Matagal na ho ba kayong foreman?" "Matagal na ako sa ganitong trabaho. 15 pa lang ako nang magsimula rin akong turuan ng tatay ko. Sinasama ako noon sa mga trabaho niya."
Kaya pala kabisado nyo na lahat eh. Nasa experience din kasi yan. Marami na akong napagdaanan at nakasamang iba't ibang engineer, kaya marami rin akong natutunan. Natawa siya. Parang kaya nyo na yatang gumawa ng buong subdivision ah. Naku, hindi naman. Nagtawanan kami. Simple lang naman ang mga usapan. Minsan tungkol sa bahay. At syempre hindi mawawala yung tungkol kay Donald. Ito bang unang beses na nag-iisa ka mula nung kinasal kayo ni Donald? Tanong ko isang hapon. Oho, ito ang unang sampa niya buhat nung kinasal kami. Ang hirap pala mag-isa. Sabi niya minsan na magkausap kami. Maninibago ka talaga, mahirap yan. Pero mabilis lang naman ang mga araw ngayon. Hindi mo mapapansin, 1 taon na palang lumipas. Kayo ho ba? Sabi ni Lito, OFW daw ang asawa niya noon, bago siya mawala. Oo, OFW din yung misis ko noon. Tapos, wala. Mahirap lalo at balit pa nga si Lito noon. Pero sanayan lang din. Napalingon siya. Ako parang nahihirapan yatang masanay eh. Sa paglipas ng araw, Miss Love, napansin kong mas dumadalas ang pagtambay niya malapit sa amin habang nagtatrabaho kami. Kapag uwian na ng mga tao, bandang 4:00, madalas akong naiiwan para mag-check pa. At madalas nandun din siya. Mang Tito, tingnan niyo nga po ito. Tawag niya minsan. Ano yun? Bagay kaya dito dark brown? Lumapit ako para tingnan ang sample ng pintura. Mas okay siguro kung mas light ng konti, Verlene. Talaga? Oo, para mas maliwanag tingnan. Napangiti siya. Naku, buti na lang talaga nandyan kayo. Wala kasi akong alam sa mga ganito eh. Madali lang yan. Tsaka sundin mo na lang yung mga sinabi ni Donald. Nagkausap rin kasi kami nung nakaraang araw. Oo nga eh. Excited na nga raw siya. Ang tagal-tagal pa nga niya bago makauwi. Pag uwi niya, mag-anak na kayong dalawa. Para sumigla-sigla tong bahay ninyo. Para maganda rin ang pasok ng pera. Mas maganda pag maingay. Mas maaliwalas pa. Talaga ba? Kung ako naman kasi sa inyong dalawa, nag-anak muna kayo bago umalis si Donald. Yun din nga ako sanang nasa isip ko. Kaso baka mahihirapan naman akong asikasuhin tong bahay kung magbuntis naman ako. Sa bagay, tama ka dyan. Ilang taon na ho ba kayo? 48 na, matanda na rin. Talaga? Naku, hindi halata ah. Parang hindi kayo 48 years old. Napahagalpak ako ng tawa. Totoo nga. Akala ko dati nasa 40 lang kayo. Marunong ka palang mambola. Hindi kaya? Ngumiti lang siya habang umiinom ng malamig na tubig. Hindi ko alam pero habang tumatagal, nagiging komportable kami sa isa't isa. Dumadami ang biruan, dumadali ang usapan. At doon siguro nagsimula ang lahat, Miss Love. Isang hapon, maaga nang nakauwi ang mga trabahador, dala tapos agad ang trabaho nila. Naiwan ako para ayusin ang listahan ng mga materyales. Maya-maya'y lumabas si Verlene. Wala na po sila? Oo, kakauwi lang. Umupo siya sa monoblock chair, malapit sa akin. Kape ho, gusto nyo? Tanong niya. Naku, wag na iha, baka hindi pa ako makatulog. Kung alak na lang, pwede naman basta isang bote lang. Natawa si Verlene. Naku, pag alak, mabilis talaga kayo. Tawa siya ng tawa habang nakayuko. Hindi ko alam kung bakit pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Para bang nawawala yung pagod ko sa maghapon. Alam nyo? Sabi niya maya-maya. Swerte ni Donald. Sa akin? Bakit naman? Kasi mapagkakatiwalaan kayo. Sa totoo lang,
Mahirap kumuha ngayon ng mga maayos na gagawa ng bahay. Kadalasan mga manluloko. Tahimik ako sandali. Kaibigan siya ng anak ko. Hindi na rin iba sa akin si Donald. Parang anak ko na rin siya. Tsaka kaibigan ko rin ang tatay niya noon. Kasama ko sa trabaho dati. Oo nga, sabi nga ni Donald, mabait daw kayo eh. Napapangiti siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit iba ang naging titing sa akin ng titig niyang iyon. Hindi naman bastos, hindi rin halatang may mali siya. Pero may kung anong init na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. At habang tumatagal ang mga hapon na kaming dalawa lang ang natitira sa bahay, lalo kong nararamdaman na may bagay na hindi na simpleng biruan lamang. Mahigit 1 buwan na rin ang lumipas mula nung magsimula ang renovation ng bahay nila Donald at Ferlin. Halos kalahati na ng bahay ang tapos noon. Maayos na rin ang kisame. Nakatayo na rin yung bagong pader. At nagsimula na rin kami sa platada sa 2nd floor. Habang tumatagal, lalo ring nagiging komportable sa akin si Ferlin. Hindi na lang tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan namin. Madalas tungkol sa buhay nilang mag-asawa. Minsan, mga biruan. Araw ng Sabado noon, nang tumawag si Donald mula sa barko. Nasa garahe na kami at nag-aayos ng mga bakal. Mang Tito. O bakit, Ferlin? Lumabas siya. Sabi ho ni Donald, wag muna kayong umuwi ka agad. Ibibili ko muna kayo ng pang-inom mamaya. Masasalamat daw niya. Napangiti ako. Nako, hindi na kailangan, sabihin mo. Sus naman tayo. Sige na, minsan lang naman niya manlibre si Donald eh. Natatawang sabi ng anak ko. Bandang 5:00, maya-maya'y bumili siya ng isang case ng alak at ilang pulutan. Pagdating, doon na kami sa garahe nila nag-inuman. Kasama ko ang anak ko at ang 4 pang trabahador. Masaya naman, maingay ang kwentuhan at kantsawan. Si Ferlin ay nakaupo lang sa gilid habang nakikinig sa amin. Mang To, mukhang na-chismis ka kay Belen ah. Wika ng isang trabahador. Ako? Magkasama daw kayo nung nakaraan sa dilim ah. Pati ba naman si Belen na mabibigyan ng mali siya? Natatawang sabi ko. Dahil wala naman talagang kahit na anong ganap sa amin ni Belen. Nagpapagawa lang to ng maliit na imbakan nila. Mabibigyan pa siya ng mali siya. Ibang klase ka talaga, Mang To. Sagot naman yung isa habang tumatawa. Siyempre, foreman natin yan eh. Naku, kayo talaga. Natatawang sagot ko. Ang anak ko naman, medyo may tama na rin ang alak. Eh, ikaw Ferlin, sabi niya habang nakangisi. Baka type mo rin si tatay ah. Naku, lagot ka kay Donald niyan. Ano ka ba? Sagot nito at agad natawa. Tingnan mo naman oh, lagi kayong magkausap. Eh mabait kasi ang tatay mo, hindi mo katulad. Nagtawa na ng lahat. Ako naman, pinagsabihan ko agad ang anak ko. O siya, tama na yan. Isang case lang ang nainom, may nagkaroon na kaagad kayo ng tama. Kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo. Pero napansin kong hindi umimik si Ferlin. Nakangiti lang to habang umiinom ng soft drinks. Bandang 7:00, isa-isa nang nag-uwian lahat. Mauna na kami, Mang Tito, sabi ng isa. O sige, mag-iingat kayo. Maging ang anak ko ay umalis na rin dahil may lakad raw siya kinabukasan. At naiwan nga kaming dalawa ni Ferlin sa garahe. Tahimik na ang paligid noon. Mahina lang ang ilaw sa labas habang nakaupo kami sa mono-black chair. Ang bilis naman nilang malasing. Natatawang sabi ni Ferlin. Mga bata pa kasi. Kayo, hindi halata na may tama ah. Naku, wala pa. Napangiti siya at saka tumingin sa pinapagawa nilang bahay. Ang ganda na ho pala no? Oo, siguro mga 2 buwan pa tapos na yan. Excited na nga ako eh. Pag nakauwi na si Donald niyan, sigurado matutuwa yun. Tumango siya, pero parang may lungkot sa mukha. Bakit, namimiss mo? Sobra po.
Tahimik ako sandali bago nagsalita. Mahirap talagang buhay ng asawa ng isang seaman. Oho, mahina niyang sagot. Minsan parang ang lungkot-lungkot. Napatingin siya sa akin. Buti na lang nandito kayo lagi. Hindi ko agad alam ang isasagot ko, kaya iniba ko na lang ang usapan. O siya, baka matutulog ka na. Aalis na ako. Naku, hindi pa ho. Ayoko pa. Bakit? Wala lang. Ang tahimik kaya pag mag-isa na lang ako. Maya-maya pa, Miss Love, naging mas personal na ang usapan naming dalawa. Mang Tito, bigla niyang sabi, alam mo, may sikreto ako. Ano yun? Napangiti siya ng bahagya. Ang totoo, may anak na ho ako. Napatingin ako agad sa kanya. Ha? Opo. Akala ko wala pa kayong anak ni Donald. Hindi po kay Donald. Natahimik ako bigla. Anak ko po siya nung dalaga pa ako. Hindi ko na itago ang gulat ko noon, Miss Love. Alam ba ni Donald? Opo, alam niya lahat. Nasan yung bata? Nasa nanay ko po sa Maynila. Doon na lumaki. Hindi mo nakasama? Umiling siya. Ate nga ang tawag sa akin noon eh. Bakit naman? Akala niya yata magkapatid kami. Tahimik ulit ako. Hindi ko alam kung bakit parang mas lalo kong nakita yung lungkot sa mga mata niya habang nagsasalita siya. 8 years old na po siya ngayon. Dagdag pa niya. Ang hirap siguro nun. Oo nga eh. Maaga kasi akong nabuntis tapos iniwan. Napabuntong hininga siya at saka uminom ng tubig. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bata pa ako. Wala pang alam. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung epekto ba yun ng alak. Mang Tito, mahina niyang sabi. May sasabihin ako pero wag kayong tatawa. Huminga muna siya ng malalim. Alam niyo, type ko kayo. Totoo naman yung sinasabi ni Lito eh. Parang biglang tumahimik ang paligid. Napatingin ako agad sa kanya. Ano? Napayuko siya habang natatawa sa hiya. Sabi ko na nga ba, matatawa kayo eh. Naku hindi, nagulat nga ako eh. Totoo po yun. Bakit ako? Pwede namang si Lito. Umangat ulit ang tingin niya sa akin. Si Lito? Naku, hindi ko ho siya type no. Tigilan mo na nga ako, Ferlin. Hindi ako nagbibiro. Tahimik akong napaupo ng maayos habang pilit inuunawa ang mga naririnig ko sa kanya. Alam mo, Mang Tito, mahilig talaga ako sa may mga edad ng lalaki. Hindi ako agad nakasagot. Sa dami ng taon kong nabuhay sa mundo, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng kaba dahil lang sa simpleng tingin ng isang babae. At habang magkatapat kaming nakaupo sa garahe, ramdam kong may nabuksang pinto sa pagitan naming dalawa na pareho naming hindi kayang baliwalain. Lumapit siya at may binulong. Kung gusto mo, bonus ko na lang sa'yo to. Basta wag mong sasabihin kahit kanino. Pati kay Lito. Sumbongero kaya yun o sumbongero kaya yun kay Donald. Sa atin lang dalawa. Yun ay, kung pagbibigyan mo. Niyaya niya ako sa likod bahay, kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Maliit lamang na bahay yun, dating tambakan ng gamit nila. Umupo kami sa kama. Parang kabadong-kabado kayo ha. Matanda ka namang Tito para dyan. Paano namang di ako kakabahan? Ngayon lang to nangyayari sa akin eh. Alam mo Mang Tito, ang mababait na katulad mo binibigyan ng reward. Anya, sabay hinalikan ako sa labi. Hindi na ako nagpakipot. Paalay na yan eh. Wala na rin naman ako magagawa eh. Andyan na. Sikreto na lang natin to. Para di masaktan si Donald. Hindi ko akalain, Miss Love, na may tinatago palang kapilyahan ng babaeng yon.
ang asawa ni Donald. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kagustuhan na may mangyari sa amin. At aaminin ko, ilang taon na nga ba akong walang babae na nakakasalo sa kama. Kaya naman binuhos ko talaga lahat ng lakas ko kay Ferlin. Hanggang sa narinig ko na ang pagbanggit niya sa pangalan ko. Hindi talaga ako makapaniwala ng mga oras na yon, Miss Love, na ang asawa ni Donald ay kasalo ko sa kama. Matapos ang gabing hindi namin pareho inaasahan, naging tahimik ang mga sumunod na araw. Walang nagbago sa panlabas, ganun pa rin sa trabaho, ganun pa rin ang routine. Pagsapit ng Lunes, umaakto kaming parang walang nangyari sa aming dalawa. Ganun pa rin si Ferlin, naka-short, sando kapag umiikot sa bahay. Ako, abala sa trabaho bilang foreman. Nandun pa rin yung mga tauhan ko, pati na ang anak kong kaibigan ni Donald. At katulad pa rin ng dati, normal na normal pa rin kapag kami ay nag-usap na dalawa. "Good morning po, Mang Tito," sabi niya na parang wala lang. "Good morning din, Iha," sagot ko. Walang awkward moment, kaya malabong may mahalata ang iba. Pero kami, alam naming dalawa. May pagitan na hindi namin maipaliwanag. May nangyayari na hindi na pwedeng balikan. Pero hindi rin naman pwedeng basta-basta kalimutan. At mananatili yung sikreto sa pagitan naming dalawa. Sa buong linggo, trabaho lang ng trabaho. Kwentuhan tulad pa rin ng dati kapag bago mag-uwian. Kapag magkausap naman kami, puro sa materyales lang. Parang sinasadya naming ibalik sa normal ang lahat. Pero tuwing magtatama naman ang mga mata namin, parang sandaling titigil ang mundo. Pagkatapos noon, mag-iiwasan agad kami ng tingin. Ganun lang. Lumipas nga ang mga buwan, unti-unti ring natapos ang bahay. Magandang naging resulta. Mataas talagang kisame. Napakaaliwalas ng loob at modernong-modernong tingnan. Kahit nga ako napapangiti tuwing tinitingnan ko yun dahil alam kong pinagpaguran din namin talaga yun. "Napakaganda pala," sabi ni Ferlin isang araw habang nakatayo kami sa may sala. "Oo, natapos din tayo sa wakas. Pero mas gaganda pa to pag nalagyan nyo na ng mga gamit." Tumahimik siya sandali. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero pinipigilan niya lang. Hanggang sa dumating na nga yung huling araw ng trabaho. Araw ng Miyerkules noon. Tumawag si Donald gaya ng dati. Masayang masaya. "Mang To, last na to ah. Masasalamat namin ni Ferlin sa inyo." "Walang anuman yon, iho." Bandang hapon, nagpainom siya ulit. Isang case na naman ng alak. May pulutan. Masayang masaya ang mga kasamahan ko. Mas maingay at mas maraming kwento ngayon. "Grabe tay, ang lupit nyo talaga," sabi ng anak ko habang nag-aayos ng upuan sa garahe. "Napakaangas itong bahay ah. Pwede na yatang artistang tumira." Loko. Tawanan ulit kaming lahat. Si Ferlin naman abala sa paglalabas ng pulutan habang nakangiti. "Salamat po talaga sa inyong lahat ah," sabi niya sa amin. "Walang anuman yon, Iha," sagot ko. Masayang masaya ang gabing iyon. Maingay na kwentuhan, nagkantahan pa nga ang isa sa mga trabahador habang may hawak na bote. Si Ferlin nakaupo sa gilid, tahimik na nakangiti. Pero habang tumatagal ang oras, isa-isa na ulit silang nagsiuwian. Parang inuulit lang ng tadhana ang nangyari dati. Hanggang sa kaming dalawa na lang ulit ni Ferlin ang natira sa garahe. Tahimik ang paligid. "Ay, natapos din," sabi ko habang tinitingnan ang bahay nila. "Ang bilis ng buwan, no?" "Sabi ko naman sa'yo eh, mabilis lang talagang araw at hindi mo yun mapapansin." Hanggang sa huminga siya ng malalim. Mang Tito? Salamat ho ah." "Saan?" "Sa lahat. Hindi lang dito sa bahay." "Alam ko na yan. Hindi lang bahay ang tinutukoy niya roon. Ramdam ko yun." Sa gabing iyon,
Muli kaming nagkalapit na dalawa. Hindi lang dahil sa pagnanasalang, kundi dahil sa kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan naming dalawa sa mga buwan na magkasama kami araw-araw. Alam namin pareho. Tumango lang ako. Wala yon, iha. Pero hindi ka ba nakukonsensya? Kawawa naman si Donald. Kaya nga hindi niya dapat malaman eh. Ganun talagang buhay. Nung nambabae naman siya, pinatawad ko naman siya agad eh. At kung sakaling gagawin niya ulit yun, edi papatawarin ko na lang siya ulit. Kasi parehas lang kami. May ginawang mali. Ang pinagkaiba nga lang sa lalaki, para sa iba, normal lang na magkaroon ng babae ang isang lalaki. Hindi katulad naming mga babae. Kapag nagkaroon kami ng lalaki, masama na kaming ina at babae. Tahimik ako. May hangin na dumadaan sa pagitan namin. Siguro, sabi pa niya. Pwede pang isang beses, pero huli na. Hindi ako agad sumagot at napatingin ako sa kanya. Siguro? Sagot ko. Napayuko siya at ngumiti ng kakaiba. Ano? Payag ba ulit kayo? Isang beses na lang. Ayos lang ba? Ang swerte niyo kaya. Sa dami-dami ng lalaki, ikaw yung bet ko. Natawa ko. Swerte nga iha, pero may kasama namang konsensya. Siyempre parang anak ko na rin si Donald eh. E di isipin niyo na lang mang tito na napasaya mo ang asawa ni Donald habang nasa barko siya. At masaya naman talaga ako. Anya sabay kindat. Ano tara? Sa dati pa rin. Pagkatapos ng gabing yun, tila pareho na naming tinanggap na kailangan na rin naming matapos ang lahat. At doon na nga natapos. Bihira na kaming magkita ni Ferlin. Minsan, masisilayan ko lang siya sa tapat ng bahay nila kapag nagdidilig siya ng halaman. Magtatanguan lang kami. Wala nang kakaibang usapan. Wala nang landian. Pero may isang bagay kaming parehong pinanghawakan. Sikreto lang. Walang ibang dapat makaalam. Lalong-lalo na si Donald. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang nakababa ng barko si Donald. Masayang masaya to. Masaya silang mag-asawa at kitang-kita ko yon sa kanilang mga mata. Gaya ng dati, inimbitahan niya ulit ako sa inuman kasama ang anak kong si Rito. Sa garahe ulit, parang walang nagbago. Salamat po talaga mang tito ah, sabi niya habang hawak ang baso. Dala sa inyo eh. Natupad yung pangarap namin, yung dream house namin. Walang anuman, sagot ko. Si Ferlin ay nasa tabi lang niya, tahimik na humingiti at paminsan-minsan ay nagtatama ang tingin naming dalawa. Masaya niyang kinuwento ang mga plano nila ni Ferlin. Gusto raw nilang magkaanak na pag napag-ipon pa. Habang nagiinuman kami sa garahe, paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Ferlin. At siya rin. Pero sapat para maalala namin pareho ang lahat na hindi na ito tulad ng dati. Wala na dapat mali siya sa kilos namin. At alam ko naman ang limitasyon ko, Miss Love. Kaibigan ng anak ko si Donald at kahit kailan, hindi naging tama ang nangyari sa amin ni Ferlin. May mga bagay talaga sa buhay na hindi mo kailangang ipagpatuloy. Minsan, sapat na yung nangyari, tapos kailangan mo na lang panindigan ang katahimikan pagkatapos. Habang umiinom kami, nakatingin lang ako sa bahay na kami mismo ang gumawa. Sa totoo lang napakaganda. Tahimik at maayos ang lugar. Parang kami ni Ferlin. May parte sa buhay namin na may alaala na kami lang dapat ang makaalam. At habang tumatanda ako, natutunan ko, Miss Love, na hindi lahat ng nadarama kailangan mong ipaglaban. Yung iba, kailangan mo lang tandaan at hayaang manatili na lamang yun sa iyong alaala. Hanggang ngayon, Miss Love, tuwing napapadaan ako sa bahay nila at nakikita ko ang masaya silang mag-asawa, napapangiti na lamang ako dahil alam kong
tapos na ang lahat. Pero dala-dala ko pa rin ang isang sikreto. Sikreto na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at karanasan, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking istorya dito po sa inyong channel. Muli ako po ang inyong sender, Tito.